Ano tayong flashlight? Ito na yung pagong. Pagong na wala. Dito lang yung pagong. Ayun. Nakalive ako. Share to? Sa account mo lang tsaka din sa page natin na bago. Kaya mo sa bro. Sa mga group natin. Group lang natin. Sa iba. Yun, good morning mga lods. Hintay tayo ng ibang mga viewer bago tayo mag-start. So nakikita ninyo, nandito tayo sa aking patungan ng mga mutya. So meron tayo kasing mga gagalawin dito na mga gamit natin, mga pansarili. Kagaya na itong mga dambuhala nating linta. May ulo pa oh. Mga linta na matagal ko ng alaga, babad na babad sa tubig yan. Actually, hindi lang naman ito yung mga personal kong gamit. Dito sa likod, marami pa. May mga personal din ako dito. Kaya lang, ito yung pinaka alagang-alaga ako sa kanilang lahat. So, mamaya papakita ako sa inyo, no? Pag dumami-dami na yung view natin, medyo konti pa eh. Para makita nyo. At doon nga pala sa lahat, ano, ang dami nagtatanong, sabi. Ang dami nagsasabi, Commander, bihira ka ng mag-live. Ang dami kasi kung inaasikaso mga lods, meron tayong inaasikaso sa Mindoro, meron din tayong inaasikaso dito kagaya ng mga bonsai ko na mga matagal na napabayaan. So, yun, dahil nagmumutya din, ganun. So, ipapakita ko sa inyo, kung makikita ninyo dito, sa mga gamit na nandito, sa mga mutya na nandito sa harap ninyo. Kaya ako minsan pag naghahanap kayo ng mutya, hindi ninyo ma-recognize yung mga mutya o hindi ninyo mapansin na sila ay mga mutya, lalo na kung ganito yung kanilang itsura. So nakikita ninyo siya pag wala siyang langis. Hindi nyo mapapansin na mutya na pala yung nasa harapan ninyo kung kayo yung mga naghahanap o naghahanap ng mga mutya. Kagaya na ito. So dahil wala siyang langis, akala mo tipak lang ng bato na baliwala lang. So papaliwanag ko sa inyo, explain ko sa inyo. So dito muna tayo sa first layer. Ito yung pinakaunang layer ng mga alaga kong mutya. Ito yung mga personal kong mga mutya. Meron din naman tayong mga pinalilimusan na kapareho din niya. Kaya lang ito, hindi ko talaga pinalilimusan. So naganda na rin tayo ng flashlight. At itong may mga nakababad na mutya at langis. So ito kasi yung panlinis ko sa kanila. Langis. Hindi ko sila ganong binababad sa tubig. Kasi kung minsan, ang mutya, hindi lang kung minsan kadalasan, lumalaki talaga sila. Hindi na sila magkakasya sa lalagyan. Kaya hindi ko sila ibinababad sa tubig. So ayun, Andy Reyes, mapagpalang umaga sa iyo. Shoutout sa iyo. So ito muna mga lods, mapapansin natin dito parang baliwala. Ito binapping ko, kaya napakakintab. Trinay ko i-bapping. Pero kung pagmamasdan natin yan, parang isang wala lang. No? Pero pag nilagyan na natin siya ng langis, no? Sa mga naghahanap ng mutya, naghahanap ng mga mutya-mutya na baka sakali na makachamba kayo sa kagubatan, kung kayo ay naghahanap ng mga mutya, mainam na may dala-dala kayong tubig o may dala-dala kayong langis para mas madali nyong makilala yung itsura o imahe ng mga dinadampot ninyong mga mutya. Kasi kung minsan, katulad kanina, di ba, hindi makita yung kanyang imahe. Ngayon, kapag ito ay nilagyan na natin ng langis, lilitaw yung kanyang kagandahan at lilitaw yung kanyang ganda. Kasi ang mga mutya, kung bakit hindi natin nakikita kadalasan, kung wala tayong gamit ng mga orasyon, hindi natin sila mapapalitaw o hindi natin mapapansin kahit nasa harapan na natin. Kung may gamit kayong orasyon na pampalitaw ng mga mutya, kasi dahil nga mga mutya, iyan ay may mga tagabulag ang karaniwan dyan. Yung iba naman, wala. Yung iba, pero karaniwan meron. Kasi yan ay alaga ng mga engkanto.
Kaya ang mga mutya ay encantadores. So, sa mapapansin ninyo dito, parang simple lang siyang bato. Pero pag tinignan nyo to, ito ay yung tubo, yung tubuan ng sanga na naputol. At ito ay, yan, may haspe. Nakikita ba natin yung haspe? Napapansin ba natin? Ito ay sanga ng puno. No? Sanga ng puno siya na naputol. Ito ay kahoy na naging bato. Meron pa siyang balat. At yung loob niya, kung mapapansin natin, ayan, sa pinakaloob talagang makikita natin yung gitna ng puno. Yung pinakabuko ng puno na yan, na parang sinag-araw yung itsura. So, iyan yung tinatawag natin na kahoy na naging bato. So, ito ay makisig na gamit na pangsangkap natin. Nilalagay sa bao, dinudurog ito, pinaghihiwa-hiwalay. Kaya lang sa akin, dahil ang ganda ng itsura niya, hindi ko siya dinurog. Dahil marami naman talagang kahoy na naging bato, tinatawag natin fossilised. Pero, hindi porket fossilised siya, hindi na siya kasama ng mga mutya. Kasi unang-una isipin natin, billion years yan. No, kadalasan sinasabi sa siyensya, billion years bago siya nagiging bato. Kahoy, nagsimula sa kahoy, natabunan ng lupa, then naging bato, katagalan. So, ito na yung kanyang pinalabasan. So, isa parte yan sa mga mutya at ginagamit ng mga sangkap. Ngayon, dahil recognized na siya, nakikilala na siya, itong isa hindi rin makilala. Pero ito, kahoy din siya na naging bato. Ito yung mga pira-piraso na nakuha ko dun sa paligid niya. Kasi, minsan nadudurog yan, nahampas ng alon, mga ganun. Ang dagat ang malakas makapagpatigas ng mga bagay na malalambot. Yung alat. Hindi ko alam dahil siguro sa asin. Kaya, ngayon, itong makikita natin, ito talaga, kitang-kita natin na iyan ay kahoy. May balat siya, meron siyang haspe sa loob. Ayan. So, kahoy talaga siya na naging bato. Yan, yung kasama niya. Kung kanina hindi natin mapapansin, dahil kasi kapag yan ay nasa lupa, pinulot natin sa lupa, hindi talaga kapansin-pansin sila ng mga mutya. Kaya dapat kapag naghahanap kayo ng mutya, titigan yung maigi, yung kumpulan ng mga bato. Mahirap sila hanapin sa totoo lang mga lods kung hindi kayo marunong gumamit ng mga orasyon na pantawag sa mga mutya. Mahirap sila. Kung mapapansin niyo pag kami naghahanap, parang ang dali-dali lang hanapin. Hindi po ganun. Talagang nagkakataon meron, nagkakataon wala. Nung pumunta po kami ng Pulilyo, lugi pa sa pamasahe. Na totoo lang, sa barko pa lang. Lugi pa. So ito naman yung tinatawag natin na prophecy stone. So nakakita na siguro kayo nito sa Google. Linalabas tong mga bato na to na prophecy stone. So yan. Pero bihira din siyang makuha. Ito nakuha ko dito sa atin sa Pilipinas lang. Sabi nila marami daw nito sa ibang bansa. Then, ito naman, hindi ko na ipapakita yung iba. Ito kasi itong liklay na to kung bakit tinatago-tago ko. Kasi itong liklay na to ay may kakaibang itsura o figura. Ang haba ng muka, ang haba ng baba. Then may kasama siyang mga sa ilalim. Kaya sa lahat ng liklay na nakuha ko, siya yung itinabi ko. So ito, liklay din. Wala naman tayong liklay dito sa Pilipinas, kundi puro sa Thailand lang meron yan. Kaya kapag sinabi nilang nakahukay sila ng liklay, wala pong totoo dun. Kasi wala naman talagang liklay sa Pilipinas. Thailand lang po ang meron yan. Ito, mga liklay. Marami tong mga liklay na to. Meron ditong parang mga sanga ng puno na liklay. Yan. Isa sa mga mga personal na gamit, itong mga nakatabi na to dito. Ito din. Liklay din siya. So maraming klase ang liklay eh. Hindi lang siya itim, meron din siyang brown. So ito, naipakita ko na yung mga liklay. Ito naman mga lods, ay pinalit sa akin na gamit. Pinalitan na gamit to. Ito ay napagkakamalan tong agate. Kadalasan na agate. Ang napagkakamalan dito, mukha kasi siyang agate, pero hindi po siya agate mga lods. Yung akala ko nga nung una agate. Ito ay, bago to kunin,
pinakita sa akin yung video. So, example natin tong puno. Nakadikit na ganyan yan sa puno. Isa siyang dagta na naging fossilized. Ayan, napakatigas na yan. Kaya napagkakamalan siyang agit. Pero sa personal, pag nakita ninyo ito, parang semi-orange, semi-red. So, depende sa kulay. Kung minsan pulang-pula to eh. Nagbabago yung kulay nito, anyo nito. Ito ay dagta ng punong kahoy. Bago to kinuha, pinakita sa akin yung video, then pinalitan ko ng medalyon. Matagal na sa akin to. So, ayan yung kanyang itsura. Masyado lang maliwanag yung video, kaya hindi natin makita yung kanyang ano. Pero kung gagamit tayo ng mas malabo na hindi ganong malinaw na flashlight, ayan. Yan yung kanyang itsura. Para siyang mutya ng apoy. Pero hindi siya mutya ng apoy. Malaki yung kaibahan nito sa mutya ng apoy na sa itsura, nagkakahawig sila. Yung mga lods. Pero ito ay dagta ng puno na naging bato na. Fossilized na siya. Bago siya kinuha, ayan, pinakita muna sa akin yung video, then pinalitan ko. Yan, binawasan muna niya ng kaputol para sa kanya daw yung iba. Pero naman daw siyang gamit. So, ito nakuha ko. Ako mismo ang nakahukay nito. Lagyan natin ng langis para tumingkad lalo yung kulay niya. So, kanina medyo light blue lang siya. Ngayon, parang nagiging dark na yung pagka-blue niya. Ito yung tinatawag natin na gemstone, lapis lazuli. So, meron tayo netong mahahanap sa Pilipinas, mga lods. Meron tayo dito neto. Kaya kung naghahanap kayo, nakakita kayong asul na bato. Yan ay tinatawag na lapis lazuli. So, raw siya, raw. Pagka hindi pa dumaan sa makina, ang tawag dyan ay raw. No? Hindi pa siya nababapping. Ito naman, napagkakamalan ko noon na tourmaline, pero hindi siya tourmaline nung pinasuri namin siya. Ang lumabas sa kanya ay black obsidian. Meron din pala tayo sa Pilipinas na makukuha na ito, mga lods. Black obsidian, lalo na sa mga minahan. Hindi lang po tourmaline ang mahahanap natin doon, hindi lang pyrites, no? Hindi lang yun ang mga makukuha sa minahan. Makakakuha tayo ng diamante negra, makakakuha din tayo ng black obsidian. So, hindi ko lang alam kung meron sa Pilipinas na tinatawag na isa pang itim na ginagawang bracelet. Hindi ko mabanggit yung pangalan. So, ito ay black obsidian. Ang laki ng pagkakaiba na siya dun sa ibang itim na bato. Akin yung pyrites. Ito, kahuhukay lang, mga lods. Ang nakahukay nito ay isang member namin na Itbugao tribes. So, nahukay to dun sa lugar nila. Napakarami to sa lugar nila. Balak namin minahin. No? Hukayin namin. Then, mabigat siya, mabigat. So, ito, mga lods, yung papakita ko sa inyo, ang pangit tignan, no? Pag nilagyan natin to ng langis, lilitaw yung kanyang kagandahan. Tingin na rin basahan, hal. Ito, hindi ko to talaga binibenta. Ang tagal na to. Gift. Regalo sa akin to ng isang pulis na kaibigan natin. So, ito ay nahati sa 3 bahagi. Ikatlong bahagi na itong napunta sa akin. Ito yung pangil ng kidlat na transparent. Yan siya. Transparent talaga siya. Akala mo nag-aapoy yun. Pag tinitignan mo dun sa video, tinignan natin dun sa ano, yung pagka-transparent niya, yung pinaka-shadow niya o yung ano sa kamay ko, ayan, nakikita, kung napapansin ninyo, para siyang apoy na dilaw. So, mas malaki yung pagkakaiba nito dun sa pinakita natin kaninang dagta. Ito sa personal to, mga lods, puting-puti. Puting-puti siya. May pagka yellowish ng konti, pero hindi siya ganun kano. Ito naman, ipinagkaloob sa akin ni Sir Marlon na pulis, na isang antingerong taga Tambay ng Quiapo. So, itong puti na to, hindi ko talaga siya pinalilimusan kasi 3 may-ari lang ang nagkaroon nito. Sa isang parte ng pangil ng kidlat, ito, mga lods, sa Middle East pa nakuha. Tumama ito
doon sa bakal, doon sa tanso na parang posting tanso, doon siya tumama, dumikit ito nang makuha nung kaibigan ni Sir Marlon. Nung nakuha ng kaibigan ni Sir Marlon, binigyan si hinati yung pangil ng kidlat, binigyan si Sir Marlon. Then si Sir Marlon naman, binigay sa akin yung kaputol. So kaya hindi ko siya pinalilimusan kasi may sentimental value din. Kasi bukod sa pulis yung nagbigay sa atin yan at iyan ay nakuha sa ibang bansa pa. Ito naman yung nilagyan ko ng ano, kanina 'di ba? Ang pangit na tignan, hindi siya ma-recognize. Pero kung titignan natin kung ano siya, isang kumpol siya mga lods ng tinatawag natin na bawang. Yan, isang kumpol ng bawang yan mga lods. Yan yung kanyang itsura. Oh. Ito yung kanyang mga pagka inano mo, butil-butil ng bawang. Isang buo siya ng bawang na tinatawag na mutya ng bawang. Ito naman nakuha sa Mindoro. Na mutya ng bawang na yan. Meron ako mga ibang mutya na hindi talaga pinapakita. Kasi kagaya na itong pinahidan ko. Kasi itong mga to, itong mga pinahidan ko na to, ito ay galing sa palitan. So, ang kabilin-bilin na lang sa akin ng dating may-ari ay wag kong ipapakita o wag pahawakan. Ito naman mga lods, may mga tabi rin ako rito na mga sariling omo na ako nakakapulot. Tignan nyo yung itsura, parang lips. Kapag ang omo ay bilog na bilog, tandaan natin, iyan ay dumaan sa hulmahan at magkakasinlaki. Ang tunay na omo, tandaan natin, hindi pare-pareho ng laki, hindi pare-pareho ng hugis. Yung sinasabi nila na, ano, ang dami nang nagpatunay na ito, ang daming naninira na ito, siguro naiinggit kasi wala silang nakuhang ganong karami. Pero ang dami na nagpatunay, nakita nyo na nakaraan sa video, sinagasaan pa ng pison, di ba? Pison, ang ginamit na, hindi na maso. Dito, minamaso natin, kahit kayo kapag nakaka-order. So, hindi siya bilog na bilog. Ito mga to, tinatabi ko pang personal, kasi iba yung kanyang hugis, nakakatuwa lang kasi yung kanyang itsura. Ito, 3 piraso to, na itinabi natin na pampersonal, bato omo na pampersonal siya. Yung mga nandito karaniwan, pampersonal kong gamit. Ito naman, kung titignan ninyo, hindi siya magandang tignan, pero kaya nga hindi po natin sabi ko nga sa inyo, hindi nyo kagad makikilala ang mutya. Dahil ang mutya, kapag yan ay nasa lupa at madumi pa, hindi kagad nakikilala. Pero pag nilinisan, tignan nyo, pag hindi nilinisan pag nilinisan, ito na itim na bato omo. So magkasama sila ng puti at itim. So lilinisan natin tong isa para makilala natin kung anong uri ng mutya siya. Yan, ang nilalagay ko lang mga lods no panlinis sa kanila ay langis na gawa sa sampagita. Kasi napakabango nun. Gustong-gusto ng mga gabay nila nun, yung gawa sa sampagita. Mas mabilis silang lumaki, mas mabilis silang gumanda yung itsura nila. So ayan yung hilera pa lang yan sa sarili kong, ano kasi to, meron siyang salamin mga lods. Ayan, ganyan yung itsura niya. Talagang box yan na pang lagayan ng inyong mga gamit. So ito mga bato omo rin, hindi pa maganda yung itsura niya kanina. Ngayon kapag nalagyan natin ng langis, makikita natin na siya ay bato omo rin. Para din siyang nips. So palapad. Yung mga yan. Ito yung bato omo naman na tinatawag nila na omo na bulik. Yan, bato omo bulik. Natuwa ako kasi meron siyang parang infinity stone yung kanyang itsura. Kaya pinagsama-sama ko dito sa isang lalagyan. Dito puro omo na nga ito. So yung iba dito kasi habang naglilinis ako, gusto ko lang ipakita sa inyo mga lods, yung mga koleksyon ko na mga mutya. Shoutout sa ating 56 viewers. Ito, bato omo rin siya, kaya lang kakaiba yung kanyang itsura. Oh. Parang alam nyo na yun, basta sabihin eh. So, ayun. Ito, mga bato omo itim din. Kaya mahilig tayo sa bato omo na itim kasi ito yung maraming beses nang pumapasa talaga sa testingan. Kapag ka tinetesting, hindi siya nadudurog kahit tinatamaan siya ng bala ng 45.
Kung napanood nyo kay Lord Nick Banayo, meron siyang tinesting na bato omong itim sa taga Batangas. 5 beses niyang pinutukan, hindi man lang nalamatan. Kaya mas marami yung koleksyon ko ng bato omong itim kaysa sa puti. Kasi nung nagpa-testing din kami niyan, ganun din yung sistema. Tinatamaan siya ng bala pero hindi siya nadudurog. Ito, puro bato omong itim din to. Mamaya papakita ko pa sa iba. Kaya lang itong bato omong itim na to, kung titignan natin, ang kintab talaga niya, para na siyang omo na bulik. Sabi nga sa akin nung mangyan ng taga Mindoro, omo na bulik daw ito. Pero sinama ko na lang sa itim kasi mas lamang yung itim niya. Ito yung isang napakaganda, yung tinatawag ko na bato omong itim, pero ang tawag ko sa kanya ay patak ng luha. Tignan yung itsura. Para siyang butil ng luha yung kanyang itsura. Kakaiba. Kaya hiniwalay ko doon sa mga bato omo na pinalilimusan ni Mangyan. Ayun, Jocelyn Deo, kamusta ka na? Hindi ka na nakapunta dito. Yan yung ating napakagandang member na si Jocelyn Deo. So ito, akala ninyo bato lang siya na half moon, pero kapag ito ay nilagyan natin, sabi ko nga, kaya hindi po natin nare-recognize kagad yung mutya. Kaya hindi natin napapansin na mutya na pala, natatapakan natin o fossilize. No? Kasi hindi natin makita kapag sila ay walang langis at hindi sila basa. Pero pagka basa sila, makikita ninyo yung itsura nila. Tignan nyo yung kaibahan, no? Ayan yung guhit-guhit niya, oh. Yung kulubot ng linta na itim. Ito yung tinatawag na lintang kalabaw, yung malalaki. Yung dumidikit sa likod ng kalabaw. Yan siya, Lods. Pagmasdan nating maigi kung gaano siya kaganda. Kulubot yung kanyang likod. Parang ito rin siya. Puti nga lang ito. Ito yung tinatawag na tamilok o lintang dagat alat. May linta kasi na sa dagat alat, mayroon ding linta na lintang kalabaw, may alumatic. Iba-ibang klase kasi yan mga Lods ng linta. Kaya hindi natin, akala natin, expect natin isa lang. Magkakaiba-iba yan, yung mga uri na yan. Then ito naman, galing din sa Mindoro, bahay ng bubuyog. Yan, yung mismong bahay ng bubuyog kapag sila ay mangingitlog na ano yung pinakabutas niya. Lupa siya pero dahil sa tagal ng panahon naging bato na siya mga Lods. Ang ganda rin niya. Totoo lang, nakakatuwa. Dahil bihira yung mga ganito. Galing din to sa Mindoro. Mangyan din na nakakuha nito. So nakipagpalitan tayo ng gamit. Meron na naman akong ditong bato. Ako mismo din na nakapulot. Parang walang kwenta siya. Pero kapag nilagyan mo na siya ng langis, ang makikita natin ay kulay pula siya na hindi maintindihan. No? Na may pagka-orange, na may pagka-violet din to sa personal. Ang nakakatuwa lang sa bato na to, kapag naghahanap ako ng mutya, lagi ko itong dala-dala kasi ang tawag ko sa kanya mga Lods, ito ay si Minions. Kung titignan nyo yung Minions, ayan no, yung mata nag-iisa. Yung cartoon character na Minions. Parang siya yun. Lagyan lang natin to dito ng goggles na isang piraso Minions na eh. Yan ang nakakatuwa sa mga mutyang mga nakukuha ko. Sabi nila, kidlat daw na pula pero sa tingin ko hindi. Isa lang siyang uri ng bato na merong bertud. Ayan yung kanyang mata. So nagagamit ko yan sa paghahanap ng mutya. Mas madaling makahanap o madaling makakita ng mutya. Meron naman dito, from Mindoro pa rin, galing pa rin sa Mangyan, ito yung tinatawag nila na literal o original na suso na nagdikit o susong kambal o susong nagkapit. Ito yung dalawang puwit. Susong pilipit yan mga Lods. Ayan o, tignan nyo o. Diba? Ang laki ng pagkakaiba kapag kagawang makinarya. Kesa dun sa mga natural talaga o nature talaga o kalikasan na tinatawag. So ito, nakipagpalitan din ako ng gamit para mapunta sa akin to. Sabi nila, gamit daw ng mga sundalo at mga mag-aanting ng Mindanao, ito daw yung gamit na napakahusay sa bala. Pero sa akin, karamihan na dinadala ko mutya na pampaswerte. Kesa dun sa mga ganong klase. Kasi may mga tattoo na ako na para sa bala. May mga dasal ako na para sa bala. Kaya ginagawa ko, puro mga mutya na dala-dala ko, puro pampaswerte naman. Para balanse. Hindi tayo
nasisilat sa pera. Ito naman yung tinatawag nilang lintang bato, mga lods. Kung titignan natin talaga, lintang-linta siya. Kaya siya tinawag na lintang bato dahil ito naman talaga, nakadikit to sa bato, na tinipak ko yung bato, na nung inuwi ko to dito, ang laki ng bato eh. Kaya kung mapapansin ninyo, may tama siya ng, ano dito, naging lapat na. Kasi nilapat ko to ng grinder dahil yung bato, ganito yung kanyang itsura, mga lods, oh. Nandito siya sa ibabaw, nakadikit siya dyan. Talagang tumigas na siya. Kaya ang ginawa ko, sinira ko tong batong nasa ilalim. Ang naiwan ay ito. So, ito yung, pero kung titignan natin, hindi yan daan talaga ng grinder pag masdan yung mabuti. Yan ay talagang mga kulubot ng linta. Yan. Ito yung tinamaan ng grinder kasi ito ay nakadikit sa batong ganyan. Ayan, laki-laki ng bato. Hindi naman natin pwede isama yung bato para ilagay dito. Kaya hiniwalay natin yung bato. Grinder natin siya o hiniwalay doon sa bato. Kaya ganyan yung ilalim niya. No? So, ayan. Kitang-kita natin na iyan ay hindi hinulma ng grinder. Iyan ay gawang kalikasan. So, may mga, meron din kasi mga gumagawa ng ganyan. Inuhulmahan nila. Ito, linta. O tinatawag nating tamilok, kasama din itong linta na to, tsaka itong ano. Ito, tamilok din sa letter S. Nakakatuwa silang tignan, kaya letter S siya, kakaiba. Kaya isinama ko na siya dito sa koleksyon ko. Marami tayong mga tamilok dito. So ito naman, parang walang kakaiba dito sa bato na to. Kapag nakita ninyo sa daanan o sa gilid ng mga ilog-ilog o gilid ng dagat o kabundukan, hindi nyo aakalain na isa siyang uri ng mutya. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo kagad sila makikilala kung sila ay hindi ninyo babasain o lalagyan ng langis. So para makilala natin siya kung anong uri ng mutya siya, hindi ko yan binutasan, talagang may butas na yan. Pahida natin ng langis, makikita natin. Isa siyang uri ng suso, mga lods. Ayan o. Suso siya. May butas nga lang. Yan, mas makikilala na siya kapag may langis. Tapos meron din tayo ditong bato na kumain ng bato. So pinagitna niya yung bato. Tapos itong batong puti nakapalibot sa kanya. Ito yung mga batong lampasan kung tawagin. Pero kakaiba yung kanyang itsura, mga lods. Talagang binalot na niya. Kakaunti na lang yung kanyang tinira. Maganda ito sa mga checkpoint o sa mga ano. Yan yung ginagamit. Ito naman, pag nakataob, hindi natin nakakalain na isa siyang uri ng bato na napakatindi ng kanyang gabay. Kala ninyo, bato lang siya na ganyan. Pero nung tinignan ko, nung tinihaya ko siya, ito ang lumitaw. Hindi yan hulmado, mga lods. Kasi kung yan ay hinulmahan, butas lang yan, wala siyang mga talukap. Yung mga nakaumbok na yan, kung iyan ay hinulma, wala yan. So yung ngipin niya, yan barag-barag. Isa siyang uri ng bungo. Kaya kung tawagin ko siya, ay si bantay. Ito yung nilalagay ko dito sa aking mga mutya. So madalas ko siyang kinakausap na ikaw ang magbantay dyan sa mga gamit ko na yan. So yan yung kanyang itsura kapag siya ay nalagyan ng langis. So pag masdan ninyong maigi, kita ninyo yung mga umbok sa gilid, diba? Hindi siya sinadya na ukitin yung mga butas na yan, kundi talagang kalikasan mismo. So ayan, barag-barag yung kanyang ngipin. Naipakita ko na to noon sa mga bagong followers natin, siguro ngayon lang siya na kita o napansin. So meron tayo ditong mga suso na transparent na naging bato. Ayan. Suso siya, iba siya sa ano suso talaga siya. Hindi siya yung tamilok. Kasi yung napagkakamalan tong ulo ng tamilok. Transparent talaga siya. Ayan, tagusan. Ba, may aura na kulay blue. Nag-aura na blue. Tamilok. Yung napagkakamalan sa kanya madalas. Ito, yun, may bunga nga pa, Kaya hindi siya tamilok. Isa siyang
uri ng naging bato na tawag dito, tusok. So ito naman, ito yung batong lampasan kung tawagin na ayun, Tol Kingpin Art. Ayun, isang mapagpalang tanghali kay Idol Kingpin Art, isang magaling na manggagamot na no-touch healing. Yan, sa mga hindi pa nakakilala, i-follow nyo yan. Isang tropa natin yan na matagal na kami magkakilala pero hindi pa kami nag-meet up ng personal. Siguro, almost 10 years na rin yata. So, ito mga lods naman, nagustuhan ko lang siya. Isang uri lang siya ng bato pero ito ay may bisa pa rin. Kapag nakita kayo ng ganitong bato, lampasan pa rin ang tawag dyan. So, meron sa akin mga kumuha na ng bato na ganito. Pero hindi ako basta-basta namumulot ng bato. Kapag ka ang bato ay nasa gilid ng dagat, batong lampasan siya sa gilid ng dagat, hindi ko kinukuha. Mas kinukuha ko yung mga nasa kuweba, nasa kabundukan. Mas mabisa kasi yun kaysa dito sa mga bato sa gilid ng dagat. So, ito talaga yung literal na itsura niya, hindi siya hinulmahan. Ito ay magagamit din natin sa checkpoint, sa walang sitahang tinatawag. Marami na nakapagpatunay sa mga ganitong napulot nilang bato. Yung iba naman nilimusan sa akin, yung iba naghanap na talagang napakabisa niya sa Tol, ikaw idol ko. Hindi naman. Ikaw naman ano yan, si Tol. Ganyan talaga ugali niya ni Lodge Kingpin Art. Talagang, nako, napaka-humble niyang tao na yan. Pero, ang lupit na manggagamot niya. So, yan mga Lodge. Pagmasdan ninyo, para kapag nakakita kayo, alam nyo yung dadamputin ninyo na may mga pakinabang at may mga bisa o mga may bertod na bato. Hindi lang sila mga basta bato. Ito naman, kung titignan natin, wala rin siyang magagaling gamit mo, Tol. Makikita din tayo sa tamang panahon. Oo nga, Tol. Sana kita rin. 10 years na mahigit. Hindi tayo, tagal na nating tropa sa Facebook pero wala pa rin tayong meet up. Ito para siyang paa mga Lods. Talampakan. Wala lang, ano lang siya. Sabi nung may nagsasabi sa akin, pangil daw ng kidlat. Hindi porket itsurang pangil na lang kidlat. May basihan para malaman kung pangil ng kidlat. Unang-una, kapag kiniskis nyo yan, mag-aamoy pulbura. Pangalawa, na medyo nag-i-spark kapag kiniskis ninyo. Hindi yung may tawag sila doon eh. Daplak, batong daplak. Pag kinikiskis na gano'n, yung kulay puti. Sa Mindoro, marami yun, yung kulay puti. Kumikislap siya, nagliliwanag, nag-spark, hindi yun. Oo nga, Tol, God bless sa inyong lahat dyan. God bless sa iyo, Tol Kingpin Art. So yun mga Lods, pakipalo na lang yung ating kaibigan na si Idol Kingpin Art. Talagang may kita nyo yung gamutan yan, kakaiba. Yung tinatawag na no-touch healing, hindi hinahawakan. So, humihipo din siya. Ewan ko, kapag kasinumpong siguro ito, minsan pinapahirapan niya talaga, nino-touch niya. Sabi ko nga sa inyo, kung napanood nyo rin sa video natin, no, nakita ninyo na ginagamit ko rin minsan yung no-touch healing, depende sa mood. Sa akin depende sa mood ko. Minsan napapagana ko yung no-touch, minsan naman hindi. So, yun yung katotohanan doon. Hindi lahat ng manggagamot ay biniyayaan ng no-touch healing. Kaya, makita nyo yun sa YouTube channel ko, talagang hindi ko inihipuan. Di pa yung layo ko sa kanya, sinesenyas ko na lang. At tawag po doon mga Lods, compassing. So, yan yung karunungan na ginagamit ni Moises o ni Haring David. So, di ko lang alam kung paanong karunungan yung kay Lodge Kingpin Art. Kasi sabi ko nga sa inyo, kaming mga manggagamot may kanya-kanyang karunungan, may kanya-kanyang kaalaman, may kanya-kanyang pinanggalingan ng pinagbuhugutan ng kapangyarihan sa gamutan. No? So, iyon, kaya hindi natin saklaw o hindi natin alam kung ano ang inaral ni Lodge Kingpin Art. Kasi yun sa akin, nakuha ko yun sa kay Aklat ni Moises sa compassing, sa number 6 ng kanyang aral. No, ika-6 na aklat, doon ko nakuha siya. So, mahirap gawin, mahirap patalabin. Kung minsan kailangan pagod na pagod yung katawan mo, galit na galit ka, o parang gusto mong pahirapan talaga yung todo yung pinasampa mo, doon napapalabas mo yung tinatawag na compassing o no-touch healing. Pero hindi lahat ng pasyente, minsan ginagamit ko yun. Sabi ko, ayaw, gumana. So, siguro may panahon
Hindi natin alam o depende sa ano ng katawan mo. So yun, balik tayo dito mga lods. Ito, dilagyan ko na ng langis kaya nakilala nyo kagad siya. Isa siyang suso na naging bato. Ito ay isa rin siyang suso na naging bato, parang wala lang, pero kapag nilagyan mo na ng langis. Kaya kapag kayo mga namumulot ng mga mutya, naghahanap ng mutya, pag masdan nyo maigi, dapat may gamit kayong langis, may gamit kayong tubig, para pag binasa nyo sila, nahuhugasan. Ayan o, kitang-kita natin siyang suso na nasa dagat. So, may susong ilog kasi, may susong suso sa bundok, meron ding suso sa karagatan. Iba't ibang uri sila ng suso. So, ito kabibi to mga lods. Naging bato na siya. Ganyan lang yung kanyang itsura. At maraming maliliit dito na lalagyan na rin natin ng langis. Kasi ganito ako kapag naglilinis. Ito mga lods, di ba, pinakita ko sa inyo. Tignan nyo mga itsura, oh. Wala na silang langis-langis. O di ba, akala mo bato lang na So ito yung mga maliliit, mga ganyan, crystallize siya. Kapag inilawan mo, tagos ang ilaw dyan mga lods. So crystallize yung maliit na yan. Ito, susong pilipit din. Mga suso siya. Ito naman, suso din siya. Kaya lang, batong-bato na talaga siya, oh. Talagang suso na naging bato, mutya ng suso. Sa siyensya, hindi ganun pinapansin yan. Tawag nila dyan, ano lang siya, fossilized stone. So, hindi lahat. Ito, suso din siya. Ang ganda nga lang nito, mukha siyang tigre, mga lods. Ayan, oh, may mga guwit-guwit. So, ito ay fossilized na siya. Tignan nyo, tagos na yung liwanag dyan. Laman to, laman. Yung bahay na ito, sinira ko na. Ayan, nagkanda durug-durug tuloy. Yan siya. O, diba? Ganda, no? Kita nyo yung aura niya. Ayan, no? Sa paligid, oh. Naiiwan yung aura kapag tinataas baba ko siya. Kaya gustong-gusto ko to. Kahit na nagkanda durug-durug na siya sa pagtanggal ko sa kanyang bahay, okay naman yung kinalabasan. Talagang ang ganda ng aura niya. Ito, akala ninyo bato lang. Kapag yan ay nilagyan nyo ng ating langis, kitang-kita na siya ay suso. Diba? Susong bilog o kuhol, mga lods. Yan yung tinatawag na kuhol. Diba? Iba-iba yung mga suso. Hindi pare-pareho. Ito, kung titignan ninyo, bato. Pero kapag nilagyan mo talaga siya ng langis, kaya sabi ko sa inyo, pagka kayo naghahanap, baka titigan ninyo yung mga hinahanap ninyo, baka yung hinahanap ninyo nasa harapan nyo na. So ayan o, yung kanyang hiwa. O diba, suso siya. Suso na naging bato. Pero hindi mo ba pagkakamalang kapag hindi mo nilagyan ng... Ito yung tinatawag na taktakin. Yung mga nangunguha dyan sa mga ilog. Ayan, kilala nyo naman siguro to. Susong pilipit na mahaba, yung malalaki. Sa dagat yata to, sa ilog. Basta may nakikita ako sa ilog nito, may nakikita din ako sa dagat, kaya hindi ko alam kung ano siya kung saan ba talaga siya naninirahan, kung sa dagat ba siya o sa tubig. Ito, crystallized din to mga lod. Napakagandang susong pilipit. Kapag inilawan niya, nako po, napakaganda, napakakinang. So yan, ganyan ako ka-ingat sa mga gamit ko kahit na sila ay maliliit lang. So ito naman ay kabibi. Tandaan natin mutya ng kabibi. Siguro halaan. Alam niyo po ba yung halaan, yung kinakain natin? Ito ay bato rin, ano? Yan, kapag nilagyan natin siya ng langis, yan yung magiging itsura niya mga lods. Kabibi siya. Oo, agurong. Yung agurong, kung tawagin ninyo, no? Yan yung siya. Meron din tayo ditong isang kulay niya. Ito. Yan. Pag nilagyan natin ng langis yan, gaganda siya. Kaya sabi ko nga sa inyo, yan ang isang pamamaraan kapag naghahanap kayo ng mutya. Magbaong kayo ng langis. Yan, oh. Kulay brown siya mga lods. Pero, magkapareho pa rin silang dalawa. O, diba ang tigas? Akala nyo lupa, oh. O, hindi sa lupa. Talagang bato na.
ito yung kanila, yung tinatawag ko sa kanila, ito namang isa, tawag ko dito ay pinaka nanay nila. Ito yung Taclobo na tinatawag. Yan yung Taclobo. Ayan o, sarado. Nagbato na talaga siya. Talagang fossilized na o mutya na talaga siya. Ito yung nagkakaroon ng perla sa loob. No, mga lods. Isa yung nagkakaroon ng yan mga lods. Yan yung Taclobong tinatawag. Yung mga nasa dagat may perlas. So, dito pa lang tayo sa isang box na to. 2 box kasi yan. Ito yung mga personal ko na gamit. Ito naman, yan, kitang-kita na natin kung ano siya. Magkakatabi kasi itong mga to. Hindi ko pinalilimusan itong mga to, mga lods, mga pang-personal natin yan. Yan. Ano din siya? Shell. Halpasuyo. Shell din siya. Ito, shell din. Ang pangit ng kulay niya. Pero kapag nilagyan natin ng langis, makikita natin yung kanyang kagandahan. Nga pala, kapag naglalagay kayo ng langis mga lods, huwag niyong kakalimutan yung basahan para yung mga alikabok na namumugad sa kanila ay matanggal din. Hindi basta-basta papahidan nyo ng langis. Diretso linis na rin mga lods sa inyong mga alagang mga mutya. Masarap na aalagaan din sila sa totoo lang pa. May kapalit, nagbibigay sila sa atin ng swerte. Umagaan ang pera at kabuhayan sa atin. So, susumpilipit din siya. Iba nga lang yung kulay. Kaya kung mapapansin niyo yung mga susuko rito, ang dami. Kasi siya hindi lang porket meron akong suso na isa, yun na yun. So, kapag iba-iba yung nakukuha ko, iba-iba yung hugis, iba-iba yung tsura, iba-ibang lugar. So, pinagsasama-sama ko sa mga koleksyon ko. Suso, then suso pa rin. No, hindi ma-recognize. Kaya, yun, isang pamamaraan talaga langis. Napakainam yan para makilala nyo kung talagang yung nasa harapan ninyo, yung hinahanap ninyo, mutya talaga kapag inyong nakita sa kalikasan. So, ayan. Pwedeng mag-alaga ng isang tulya. Pwede naman miyomoso. Hindi naman sa dami yan. Hindi porket madami na rin. Kung kaya mo mag-alaga pa isa-isa, pwede naman. Wala naman problema yan sa dami o sa kaunti ng tangan mo. Pero para sa akin, mas maganda na rin kasing marami. Kasi diretso collection na rin. At kagaya niyan, kapag wala akong ginagawa, di ba, naipapakita ko sa inyo. Nakikita nyo na mga literal na mga mutya talaga siya. Hindi yung mutya-mutyaan lang na yung mga naninira, hayaan nyo na yung mga naninira na yan. Wala namang alam yan sa mga pagmumutya. Hindi naman nila aktual na naranasan kung paano magmutya. Kaya, hindi ko pinapansin yung mga yan, yung mga naninira sa atin. Kung naninira man yan, problema nila yun. Hindi ko problema yun. So, ayan. Kapag natin. Ito, napakasarap gataan nito sa totoo lang mga lods. Hirap nga lang sipsipin. Mas marami pa yung hangin na pumapasok sa loob ng tiyan mo bago makuha yung laman nito Ito yung pinuputol yung puwet tapos dito sinisipsip, di ba? Di ko alam kung ano tawag dito sa susumpilipit na to. Nung nakaraan, kumain kami sa pulilyo niyan So, ito naman, kabibi pa rin siya mga lods. Pero itong kabibi na to, may special dito. Ang special sa kanya, kapag siya ay inilawan mo, nako, transparent. Yan, Diba? Crystallized. Pero pag ginanyan mo, hindi naman. Pero pagka tinapat mo yung liwanag talaga, kitang-kita ninyo, ayan, tumagos na talaga yung liwanag niya, Crystallized siya. Yan yung kagandahan dito sa mutya na to, kaya natuwa ako. Ayan, pag tinignan nyo, di ba? Ang ganda, Para siyang umiilaw-ilaw na Yan, kaya kahit na may kamuka, kinukuha ko pa rin. Kasi may kanya-kanya silang itsura at kakayanan. So, kagaya nito, katulad pa rin siya nung ginagataan. Putol pa, sakto,
Bagungon. Ayun, tama. Julius Lanasa. Bagungon nga pala talaga. Oh, bagungon. Kahit po sa Pulilyo, bagungon din ang tawag dito. Bagungon. O nga pala yan. Yun yung kinain namin noong nakaraan. Sarap gataan. Then ito, kapag nakita ninyo kakalat-kalat siya, sabihin nyo, ay bato lang yan. Pero tignan nyo, pagka pinahida natin, yung sinasabi nyong bato ay mutya pala, na hindi natin lubos akalain. Kaya ako napapansin nyo, pag naghahanap ako ng mutya, lagi ako may dalang tubig. Napansin niyo dun sa video. Commander, pwede ba ilagay ang mutya sa suka at paano malalaman kung buhay? Bakit naman ilalagay sa suka? Ayaw nga ng mga mutya ng suka. Para malaman mo na buhay yan, kapag kataglay mo at daladala mo, malalaman mo yung namabisa talaga sila. May aura kang malaramdaman, mayroong mga something o ano man na nagpaparamdam sa'yo. Ganun ang pag-aano ng mutya, hindi yung kung ano-ano pinaglalalagay nyo. Suka. Ayaw nga nila ng suka eh. Nangihina sila dyan eh. Lalo na yung mga pinagapang-gapang. O yan, diba? Isa siyang shell. Nakakala natin kung ano lang. Ganon din tong isa na to. Kapag makita natin, nakala na hindi natin pupulutin, sabi natin, wala lang, bato lang yan. Hindi natin alam yung palang hinahanap nating mutya, nasa harapan na natin na inakala natin na bato. Putol nga lang tong isa na to. So ito pa. Kahit siguro kayo makakita ninyo, hindi nyo papansinin to eh. Talagang pag naghanap ng mutya, patalasan ng mata, tapos palakasan ng gamit na aura. Yan, papahida natin para malaman ninyo kung ano siya. Ang ganda nito mga lods, tuntua ako dito. Kaya hindi ko to pinakawalan sa merkado eh. May naglilimos nito sa akin. Binabayaran siya ng 5,000, hindi ko talaga binigay. Tignan nyo. May parang araw to eh sa personal. Ayan o, yan, yung mga lods o. Yung design na yan o. Parang inukit. Para siyang ice cream na kumalat. Isa siyang suso na naging bato. Mutya ng suso. So yan yung pinaka-special sa kanya. Kung bakit kahit binabayaran 5,000, hindi ko na binigay. Sabi ko, pampersonal ko yan, Lods. Ito, mga suso pa rin to. Kala nyo, mga bato lang. Ang nagpapaganda talaga sa kanila pag inaalagaan nyo sila. Sa akin para sa akin, pwede naman siyang pwede naman siyang ibabad nyo lang sa tubig sa mga laging may trabaho. Pero sa akin gusto ko kasing hinihipo-hipo siya, inahaplos sa flows, nililinis-linisan. Yan, ganyan. Yung basahan ninyo, kailangan basahan na hindi nagagamit sa ibang bagay. Halimbawa, ganito, bumili kayo, bago, yan. Hindi yung nagamit nyo na kung saan nyo na pinahid. Pagrespeto na rin sa mga gabay nila yun. Ito rin, susudin siya. Ang mga mutya, may mga bertod na sarili yan, mga lods. Ayan o, di ba? Ang ganda na niya. Kanina para lang siyang kung ano. So, ito yung mga ginagataan. Bugungon. Ito, bugungon din. Bagungon. So, hindi natin alam yung mga pangalan ng mga susususo na iba eh. Kaya na rin Hal. Lighter tsaka So, ayan, dalawang bagungon. Diba? Ang dami nating alagang ganyan. Then, meron din tayo itong suso. Ito, from Banahaw naman to. Sa Galilea namin to kinuha. Kaya, kakaiba yung kanyang itsura ng pagiging bato niya. Para siyang lupa na tumigas, pero kapag inano mo, isa siyang crystallized. Angelica B. Angeles. Hello, Commander Leon. Mapagpalang araw po. Pa-shoutout. Shoutout sa'yo, Angelica B. Angeles. So, yan, mga lods. Diba? Napakaganda. So, yan. Dahil natapos na natin tong isang box, pwede na muna natin siyang isara. Ganyan kasi ginagawa ko dyan, mga lods. After ko diba, ang ganda ng lalagyan. After ko siya malinisan, dahil baka madampot ni Mrs. at palimusan, tinatakpan ko na. Kasi kung minsan, pagka may mga naghahanap,
Mahanap din siya rito. Pero sabi ko, wag yan. Personal ko yan kasi. So, ayan, yung dalawa. Ito, pantubigan. Ito, sa tubig talaga siya maganda. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga nakababad ko rin dito sa likod. Meron tayo dito sa likod. Ayan, ang dami, di ba? Isang buong istante yung mga mutya natin. Ito pa sa taas. So, mamaya, papakita ko yung iba pang mga mutya. So, sindi muna tayo ng oxygen. Naglalaway kasi ako. Tatandaan natin kapag ang mutya ay madami na mga lods, lagi natin tatandaan. Makakaramdam kayo ng parang kilabot, makakaramdam kayo ng konting pagkahilo, na parang nagugutom kayo kapag sila ay nililinisan ninyo. Kasi ano sila, ina-absorb nila yung mga negative energy nyo, kini-cleanse nila kayo. So tinutulungan nila kayong malinis yung inyong spiritual o material. Dito medyo kakaiba. So, wala lang, 'di ba? Pero kapag nilagyan natin siya ng langis, makikita natin yung kagandahan ni itlog. Ito yung itlog ng tamilok, mga lods. At mas gusto kong kumikislap-kislap makikita nyo siya. Yan. Ay, tamilok tuloy. Sorry. Daplak pala, daplak. Nagkanda buhol-buhol na yung tawag natin. So, ayan. Tagos talaga yung liwanag sa kanya, mga lods. Nakita nyo siya, Diba? Napakaganda. Ito yung itlog ng daplak na galing ng sa Mindanao. Katabi rin niya ng Mindanao. Ito, napakaganda nito. Buti nga, pinagkalob sa akin na may-ari. Ito, regalo sa akin. Kaya ingat na ingat ako dito. Pwede siyang mabasag. Napaka-crystallize na yan, mga lods. Nako, pag ito nabagsak talaga, sayang na sayang. So, tignan natin kung anong itsura kapag inilawan. Kapag sa personal, mga lods, dilaw na dilaw siya. Dito lang kasi, hindi ko alam, malakas yata flashlight natin Ito siya, mga lods. Paano ba siya magiging dilaw? Ayun. Kanina naging dilaw na Basta dilaw siya, mga lods, kapag sa personal, dilaw yung kanyang aura. Dito, mga kakaiba na yung mga nilalagay natin dito. Dito tayo sa second layer na, sa pangalawa. Ito, lagyan natin ng langis. Ganyan ako kapag nagpapakain. Tawag ko sa kanila, nagpapakain. Pagka ganyan, nilalangisan ko sila. Nagpapakain o nililinis. Sabay, after neto, linisin ko sila, dinadasalan ko sila. Para lalo silang lumakas. So, itlog pa rin siya. Ito, hindi natin alam kung anong itlog to. Kung malalaking ibon. Medyo batik-batik siya. Batik-batik siya sa personal. Napakalinaw lang kasi nung camera natin. Kaya ganyan yung itsura niyan. So, ito, parang planeta. Yan kung titignan nyo, parang may kamukha siyang planeta. Pero oblong nga lang siya. Kung naging bilog to, mukha tong planeta. So, itlog pa rin ng ibong malalaki. So, ito yung napakagandang itlog. Bukod dun sa favorite ko, ito naman sa parte ng Kabisayaan naman to. Crystallized to, mga lods. Ganyan siya kaganda. Talagang tagos yung mga liwanag, mga crystallized na siya. Bukod sa fossilized siya, crystallized pa. Ito naman, ibang klase yung kulay. Gandahan ako sa itlog na to. Kala mo marmol, pero hindi siya marmol. Dahil ang nagbigay sa atin nito, matandang manggagamot. Ayun, yung kanyang gabay. Ganda, di ba?
So, sabi sa akin, patatas. Mutya doon ng patatas. Pero hindi ako naniniwala mutya ng patatas siya. Para siyang itlog na, kumbaga, reject. Hindi maganda yung pagkakahulma. So, crystallized din siya. Yan. Kalahati nga lang, hindi buong buo. Kalahati lang ang crystallized sa kanya. Kalahati bato, kalahati crystallized. Then, itlog pa rin mga lods. Minsan ginagawa ko, binabasa ko to ng langis. So, para pag binasaan nyo ng langis, diretso pahid na kayo. Tanggal na yung alikabok, kikintab pa yung mga mutya ninyo. Ang nilalagay kong langis mga lods, yung mabango, yung langis ng sampagita. So, isa rin siyang uri ng itlog ng ibon sa kalikasan. Ito rin. Yan, ganyan lang ginagawa ko mga lods para siya ay malinis. Ito yung mga kakaiba na. Kakaiba na mga mutya na yung mga nandito. Ito, napaka-crystallized nito. Parang itlog na ng bayawak to, something. Ano, crystallized talaga siya mga lods. Oh, layo pa ng flashlight ko pero tumatagos na yung liwanag. Diba? So, ganun siya kaganda. Ito, itlog din. Pero napakaganda ng kulay niyan. Mga iba-ibang lugar ng mga pinanggalingan nito eh. Ito sa Bicol naman to nakuha. Sa Mount Isarog. Iniregalo sa atin. 4 ito. Ito napunta sa ating green. Ito kasi yung pinili ko. Pinapili ako. Napunta sa atin yung green. Tsaka itong. Ito naman sa Mindoro. Naipakita ko sa inyo ito nakaraan. Yung ibang mga kasama nito, ubos. Nabili lahat. Kasi infinity siya oh. Kaya gustong gusto ko. Sa swerte itong itlog na to. Gustong gusto ko siya. Then, meron pa tayo ditong maliliit na itlog din. Ito yung batong alog na maliliit. Umaalog yan mga lods. Ito pa. Umaalog pa tong isa na to. Bira kasi yung mga solid na batong alog eh. Kaya tinabi ko siya. Batong alog siya. Siyang dalawa na yan. Mga batong alog. Then dito na tayo sa legit na nakuha sa mismong loob ng niyog. Pinalitan natin ng kagamitan from Negros Occidental. Ito yung buwa ng niyog. Alam nyo naman siguro yung buwa. Ayan o. Diba mga lods? O, diba buwa ng niyog talaga siya. Kakatuwa o. Saan mo mang anggulo tignan talagang buwa siya ng niyog. Yung kinakain. Napakasarap tignan. Dalawa siya. Meron ditong malaking buwa naman ng niyog. Pinagtalunan pa nga namin to eh. Sabi ko, langgam. Ayan o, para kasi siyang mutya ng langgam. Sabi, hindi, sa niyog ko talaga nakuha niyan. Sabi sa akin. Sa niyog daw niya. Eh, hindi na tayo pwedeng magpilit kasi siya naman na nakakuha. No, pinalit sa atin. Buwa din ang niyog. Ang laki. Then, meron tayo ditong putol na kabuti. So, parang bato lang siya, di ba? Lagyan natin ng langis mga lods para makita natin yung kanyang kagandahan. Diretso punas na rin para matanggal yung mga alikabok na kumapit sa kanila. Ito lang ang problema kapag kalangisan nilalagay ninyo, madaling kapitan ng alikabok. O, di ba? O. Kabuti yan mga lods, putol. Kabuti. At ito na. Kabuti. Ito pa yung kanyang pinagbunutan mga lods. Oh.
Lagyan natin ng langis para makita nyo yung pagiging kabuti niya. Maraming gamit na rin yung nawala sa akin, mga personal. Kasi pinapalitan ko to. Yung iba naman, binabayaran natin sa kanila. Kapag ayaw nilang makipag-trade ng mga gamit. Yung iba, akong naghanap. Ito, ako talaga naghanap nito. Yung isa na naman hindi. Ito, sa Montalbang ko yata nakuha ito. Hindi ko na matandaan. So, ayan siya. Diba? Kabuti talaga. Buo. Kasama pa yung ugat. So, swerte na nakakuha tayo ng ganyan. Bihirang napagkakaluban. Ito naman, yung mutya ng langgam na, ayan, yung mga anak ng langgam talaga. Lagyan natin ng langis para makita ninyo yung itlog ng langgam dyan sa loob na yan. Yung iba dyan, tinanggal ko na mga lods, kaya ganyan. Ayan yun, no? Langgam na pula. Yan yung kanyang itlog. So, meron naman, bilog siya, tapos nandun siya sa loob. Yung sinasabi ko kaninang nakipagtalo pa ako. Buwa din ang niyog, galing naman to sa Mindoro. Ito, pwede kong pakawalan to sa may gusto. Screenshot nyo kung gusto nyo limusan. Kasi, ang dami ko ng buwa ng niyog dito. Taga Mindoro naman ako nakakuha niyan, mangyan. Then, crystallized na itlog. Ito, hindi ito pinalilimusan, pinakita ko lang. Buwa din to ng niyog, mga lods. Ayan o, tignan nyo. Andiyan pa yung mga, parang mga ano niya. Buwa din ng niyog. Ito naman, kabibi. Wala yung kanyang hiwa. Pero kabibi siya. Ito, napakaganda nito. Nakuha ko to sa Quezon naman. Sa Real Quezon, magkakasama kami. Naghahanap kami ng mutya. Sa dami namin, swerte ako nakakuha. Explain ko sa inyo para maintindihan ninyo. Ito yung tangkay. Nandyan yung tangkay. Yan yung pinakabutas. Ito yung tinuka ng ibon. Isa siyang uri ng prutas sa gubat na kinakain ng mga ibon. So, bato na rin siya. Diba? Ang kulit, no? Napakasimple lang, pero mutya. Ito naman, pinagkaloob sa akin ng taga Bisaya, Sampalok. Diba? Mas iba dun sa hulma. Yung hulma talagang halata mong hulma. Ito talagang kalikasan. So, pinagkaloob sa akin yan. May regalo lang. Nang gamot kami sa Negros. Ito naman, mga lods. Patani. Ayan, o. Oh, patani, di ba? Galing, no? Iba-iba. Ito yung buto ng kasoy na mismong ako ang nakakuha. Kaya hindi ko siya pinalilimusan. Bulok na yung kasoy, yung katawan niya bulok na, tapos nakuha ko to dun sa mga bulok na ano niya. Pero bato yan. Nakasama siya dun sa mga buto na mga nabubulok. Yung kulay ng mga buto na nabubulok, ganun na rin yung naging silbing kulay niya. So, yan. Mismong ako ang nakahagilap niyan dun. Yung isang kasama nito, hiningi ni engineer kagabi. Ito, mga lods, sibuyas. Matutuwa kayo dito sa itsura na itong sibuyas na to. Alit nga lang ng pagkasibuyas niya. Ayan, o. Meron to dito mga guhit-guhit sa personal. Ayan, o. Kita nyo yung mga guhit-guhit. Yung parang mga ugat niya. So, sibuyas siya. Hindi nga lang akong nakakuha. Nakipagpalitan lang ako. Dahil natuwa ako sa kanya. Ito, isa sa mga nakuha ko. Buto ng kasoy. Butong kasoy talaga siya, mga lods. Natawag nilang prinsesang nakaupo sa tasa. Tapos, gamit ng mga taga Mindanao, ito. Hinihingi sa akin ni pulis, di ko binigay.
Pasensya na si sir nang pumunta rito. Pero may binigay ako na kamukha nito. Itong kustunada niya, hindi ko lang binigay sa kanya. Gamit daw ng mga pulahan sa Mindanao. Ito lang daw yung dala-dala. Husay daw sa bala. Then meron tayo ditong bubot na lagyan ko muna siya ng langis para mas matuwa kayo sa kanyang itsura. Kalabasa. Ayan o, diba? Kalabasa talaga siya. Yan mga lods o. Mutya ng kalabasa. Then eto naman, ang kakaiba sa bato na to, hindi siya hinulma ng tao. Bulaklak. May mga nakukuha ako nito sa dagat. Sa dagat marami kayo makikita nito, durug-durog, manipis. Pero ito, bato na talaga siya oh. So, natuwa ako sa kanya. Kinuha ko talaga siya. Ang galing na. Ito mga lods, kayo na magsabi kung anong uri ito ng mutya. Tagal ko na itong hindi ma-recognize. Para siyang kalabasa na ewan na hindi maintindihan. Melon. O pakwan. Yung kanyang guhit-guhit yung gilid niya eh. Guhit-guhit eh. Parang tigre. Tagal ko na tong inaano kung anong klase to. Hindi ko alam. Then ito naman yung stone berry. Sabi nila luminous stone daw to. Mga bobo. Pag sinabing luminous, tandaan natin gawa ng tao yun. Ito hindi mga lods. Marami tayong makukuha nito sa parte ng Kabisayaan. Hindi to trabongko ha, sinasabi nila trabongko. Kapag ka ito ay nasa labas ka, pumasok ka sa loob ng bahay mo, liliwanag to. Pero kapag ginamitan mo ng flashlight, pinahigop mo yung liwanag, talagang maliwanag siya. Ihigupin niya yung liwanag. Magpapa-lights off lang ako kay Mrs. Ito yung trabongko. Literal na trabongko yan mga lods. Itlog talaga siya. Ito yung mutya ng ahas na tinatawag. Ang laki, tandaan natin ha, ang laki ng pagkakaiba niyan dyan sa peristone dito sa itlog ng ahas. So, lights off mahal. Ayan. Lights off, may nakikita kayong bahagyang liwanag sa kanya. Ayan, bahagyang liwanag, di ba mga lods? Pag nasa dilim siya. Ngunit kapag itong trabongko ay pinasipsip ninyo ng liwanag, mas matindi itong humigop ng liwanag. Yan. Ito nyo, namumula yung kamay ko. Namumula talaga yung kamay ko sa kanya. Yan. Pahihigop nyo lang yung liwanag yan ng mga ilang segundo. Kapag nakita nyo hinigop na niya yung liwanag, pwede nyo na siyang ilagay sa dilim. Ayan o, kita nyo yung pagiging green niya. Diba? Kitang-kita. Tanggalin natin yung liwanag. Ang maiiwan dyan mga lods ay yung trabongko na lang. O, kita nyo, hinigop niya yung liwanag o. Kahit na hindi nyo ito tutukan ng liwanag, talagang sa dilim ay umiilaw siya. O, kitang-kita yung mga sapin niya. May mga sapin kasi ko dito na mga ano, na mga parang buhok-buhok para hindi sila nababasag. So, tignan ninyo. Kulay green siya. Tapos, pag inano mo ay nagiging kulay white. So, unti-unti siyang magiging green kapag naubos na yung kanyang napakakinang na liwanag. Pero pag nasa dilim talaga siya, kitang-kita nyo siya. Yan yung original na trabongko. Hindi yung kung ano-anong sinasabi nila dyan. Okay na. Na ano daw, may mga naririnig tayo mga nag-something dyan ang nagmamagaling na kabago-bago lang sa spiritual eh. Wala naman alam sa mutya. Nagmamagaling. So, eto ay nakuha naman ito doon sa nuno sa punso. Ang sabi sa akin, mutya ng nuno sa punso. Hindi naman natin alam, at least ano siya, sinama na natin sa koleksyon. Yun, mapagpalang tanghali kay Agatha. Binabasa ko talaga tong tong pamunas natin.
Usog natin ng konti para makita nyo ng gusto. Kawayan. Yung labong. Yan, medyo dali-dalian natin at ako'y, yung pa ako'y sakit na. Nakaano kasi ako. Nakaupo ako ng Indian seat. Ito mga lods, wala namang kakaiba sa bato na to. Parang normal lang siya na bato. Pero kapag ka tinitigan ninyong maigi, makikita nyong nakahulma dyan ay bulaklak. Yung bulaklak na possible pa lang. Ito yung dahon. Ayan o. Diba? Bulaklak. So, kaya kinuha ko siya dahil meron siya nakahulma. Kaya ang tawag ko sa kanya ay mutya ng kalikasan. Ito naman, numero 7. Nakakala mo'y palakol. Lampasan din yan. Number 7. Kabilaan o. Number 7 o. Kakaiba. So, kaya kinuha ko siya. Then, meron tayo ditong pinanghahanap ng mutya. Kasama natin to pag naghahanap ng mutya. Bukod dun kay pinakita ko kanina sa inyo. Bukod dun, meron pa tayong isa. Yan o, mata. Tawagin ko siya si mata. Kita niyo yung mata niya. Ayan o. Then, ito yung hasang ng balyena na naging mutya na. Hasang siya ng balyena, nakuha ng mandaragat. So, pinagkaloob sa ating. Bisan lang natin dahil ang dami pa nito. Suso na parang ari ng lalaki. Ito yung sapatos ng duwende na kung tawagin. Mutya ng duwende o sapatos ng duwende. Pag boots. Yan, makikita natin. Boots talaga siya mga lods. Oh, diba? Ayun ang ilalim oh. Oh, may medyas. Boots. So, yan yung mga napagkukuha natin. Ito naman, wala namang kakaiba sa kanya. Kung hindi marunong yung titingin o hindi marunong yung maghahanap. Kapag ka ito ay pinahida natin, ang batong nakikita nyo sa harap nyo ngayon ay naging mutya na. Ito ang tinatawag nating mutya ng alige ng alimango. Yung malalaki, alimango yan o. Crab. Diba? Pero bato na siya. Paano natin malaman bato? Mutya ng alimango. So, hindi yan talangka. Ito ang talangka. Maliit. Itong maliliit na to. Yan ang talangka mga lods. Yan, nasa ilog. Yung kanina sa dagat yun. Talangka. Then, yung paborito kong mutya ng baliti. Ito yung mga, kita niyo mga ugat ng baliti. Kumapit sa bato. Ito yung bato. At yung ugat ay naging bato na rin. Kabilaan yan. So, favorite ko yung isa na yan. Ito naman yung kidlat na binigay sa atin ng manggagamot. Kaya iniingatan natin. Parang bulalakaw ang itsura nitong isa na to eh. Pero pangil lang kidlat. Yung pinakatalim nito nandun sa matanda. Santo Ara. Ito halos wala namang kakaiba sa bato. Kaya lang nagustuhan ko dahil nakaukit si San Benito. Ito. Yung lalagyan ko lang ng langis si Saint Benedict lang. Tsaka yung kanyang tungkod. Yan mga lods. Yung nilagyan ko ng langis na yan, may kita nyo, taong nakatayo. Kapag ka nilagyan na natin sa lahat ng langis, may kita nyo pa rin siya. Yung taong nakatayo na yan. May kita nyo dyan si San Benito na nakaukit sa bato yung kanyang imahe. Diba? Ayan o. Yung kanyang tungkod. Para siyang Mama Mary o Saint Benedict. Basta ang mas malinaw sa kanya, Saint Benedict. Tapos ito naman,
Yung susong naging bato, nandun pa rin sa loob yung ano. Susong naging bato, mutya ng suso. Nandun sa loob yung tamilok, mga lods. Oh, ayan oh. Diba? Astig. So, ngipin ng megalo doon. Na sinasabi nila, pangal daw ng kidlat. Pero hindi. Ngipin ng megalo doon yan, mga lods. Yan. Ito naman yung ginagataan, yung katulad kanina pinakita din natin. Bagungon ba yon? Bugungon. Yan. Diba? Yan yung pinaka-itsura niya talaga. Pero ito, yung labas niya, bato na yan, mga lods. Hindi na siya, ano. Yan, laman niya, oh, naging, ano rin, oh, tumigas, oh. Naging bato rin, oh. Laman. Tapos, bigay ni Leonardo Poblete, yung taga-ukit natin ng medalyon. Ang tawag nila ay puso ng engkanto. So, gamit ng dating matanda. Maganda sa gamutan. Ito naman, tadyang ng yung parte to ng ano, ng bayawak, mga lods, na naging bato na. Yan o, kung makikita ninyo dito. Parang balat ahas siya. Yan, mga yan. So, marami yan, pinagparte-partehan na namin. Ito naman, sinag-araw sa bato. Napakahusay sa business. Ito yung ilalim niyan, mga lods. Kabuti yan. Ayan o. Putol. Nakabuti. Then, meron tayo ditong panggata. Ito, panggata. Ito yung bunga ng gabi na San Fernando. Yung malalaking gabi, mga lods. Yung pinapakain nila sa baboy. Sa probinsya. Pero dito, pinangano natin sa gatayan. Yan o. Tignan nyo yung itsura o. Bunga ng gabi talaga siya. Ito yung duha naman ng engkanto na sinasabi ng matandang nagbigay. Nagkalob sa atin. Crystallized din. Tapos crystallized na naman na kabibi. Then ito, maganda tong isa na to eh. Buwa ng niyog. Ano? Buwa talaga siya ng niyog. Nayupi. Crystallized din. Isa pa tong isa na buwa din ng niyog. So, ayun, hindi ko na ipapakita na yung ibang mga kasamahan nito ay lalagyan pa natin ng langis, mga lods. Kasi sa sobrang dami ng mga mutya dito na kinuleksyon at iningatan natin, baka abutin tayo dito ng hapon sa ating vlog. So, ayan, matuwa na lang kayong tignan. Hindi lang siya ganong makita, ano, dahil wala siyang langis. Pero mga mutya, yan, ito nasa loob yan. Mga pinagtanggalan, mga lintang bato. So, ito, dignum na kumain ng bato. Yan o, kakapit siya. Ito, bato na nakapatong sa bato, hindi na natanggal. Labong. Yan, yung kawayan. Yung ano na lang to, mga lods, yung mga ugat. So, yan yung iba. Mga crystallized na nakikita natin ito. Puro mga kabibi. Napakarami. May suso, may kabibi. Ayan o. Mount Banahaw, Galilea. So, yan. Mga nakuha ko sa Galilea. Ito naman, iba't ibang lugar. Ang lalaking mga suso nito, mga lods. Ano kaya ganito yung ikikwintas natin, no? O kaya ito yung pinakamalaki sa lahat. Yan, suso talaga yan.
Ito pang isa, kasama pa yung bahay, mga suso. Yan, ito bato na talaga. Mga suso ito, yung mga kahoy na naging bato. Ito, ang laki oh. Troso yan mga lods pag makita talaga natin ng personal. Ito yung napakabigat, umabot ng 10 kilos. Pumasa na siya sa, meron na siyang papel. So talagang meteorite siya, magnetic. May papel yan mga lods, mahal yung presyuhan. Milyon din yung inabot niya, ayaw lang natin benta. Dahil tatanda tayo ng kailangan din natin ng pera pagtanda. Kaya tsaka na lang yan. So ito may papel to mga lods, tinesting na yan ng sa UP Research Center. So pasado siya sa meteorite at mahal nga daw yung halaga. So talagang grabe ito yung pinagkaltasan dyan para iyan ay titignan o sa research center. So pasado siya. Meron siyang papel. Ito naman malalaking mga kristal. Yan. Tapos dito halo-halo na kung ano yung mapulot natin. Kagaya ng bato omo, talangkang wasak. Sayang naman eh. Diba? Kunin na rin natin. Kahit wasak. So ito mga kalimutan ko. Ammonite stone ba to? Tawag nila dyan. So marami tayo dyan. Meron tayo ditong sungay ng kalabaw. Na naging bato talaga. Pinagati-hatian namin. Ito naman mukhang alien. Pagka yan ay mga nalangisa natin mamaya, ang gaganda niyan mga lods pagka pinagmasdan ninyo. Batong alog na napakalalaki. Kaya dyan na lang natin sila nilagay. So yan, magaganda rin lahat yan. Dumi lang tignan dahil hindi na natuyuan na siya, hindi na nalinis. Yan, ang dami. Pero mga mudya din siya. So yun yung mga insekto dito namamatay, kalat-kalat sila dyan. Namamatay. Ngayon ginagawa ko, inipon ko na lang dito sa isang lalagyan. Ginawa na nila tong graveyard yung ating lagayan ng mutya. May pakita ko na sa inyo nakaraan yan. Yan yung mga maliliit na mga mutya. Yan yung nakuha ko sa loob ng niyog na walang mata. Yung mutya na yan, ang daming gustong bumili. Hindi ko talaga binibitawan. Bato omo na itim. Na iba-iba. Ito. Ammonite stone yata yan. So yan. Yan yung mga kadami yung lilinisin natin. So, yun. Mapagpalang hapon sa inyong lahat at tayo ay tawag nito, kakain na muna. Hindi pa kami kumakain ni Mrs. So, ayun. Sana na naaliw kayo sa inyong mga nakita. So, yun. Yan yung kabuuan ng ating lagayan ng mga mutya, encantadores kung tawagin. Dito naman mga iba-ibang mutya ng mga galing ng Mindoro, mga bagong dating. Hindi ko pa naipapakita sa inyo iba. Yung iba naipakita ko na tambak lang sila dyan. At nihiyaan nating ipunin kapag may nakakursunada. So, ito yung mga kristal na iba't iba. Dito naman ay yung ating pangdibino. So, ito yung mga likha natin na medalyon, pansarili. Ayan, turumpukan na sila dyan, tambakan na sila, halo-halo na. Hindi na maintindihan yung ating lugar kung ano na, andyan yung mga libro natin na inaaral. Ito naman yung mga personal kong mga medalyon. Kung titignan nyo, bakit mga kakaiba yan sila, bakit may ganyang kakapal. Kapal. So, may mga gawang kampana, may mga pula. So, yung ibang mga medalyon dyan, baka hindi nyo pa nakita sa iba. Yung iba, nakita nyo nakagaya nito mga to. Ito, release. Ito naman, kung mapapansin niyo 5 lang yan. 5 lang yung inilabas. 5 anghel, pero ito 7. Diba? Meron 5, meron 7. So, yan. Yan mga kakaiba ng mga medalyon. O, diba? Ayan sila. Lalo na to. Salamat sa nagbigay sa atin yan. Ako po.